Meron lang pong comment dito si Winnie Stares na ito ay masipag mag-chat ho sa atin. Sabi niya, Angel of the Lord na para sa inyo ay si Kristo ay isang mababaw na assumption lamang amikan. Taliwas yan sa tamang pag-aaral sa Biblia. Huwag niyong basahin ang wala sa Biblia. Paano mo talaga basahin kung wala? Pero ang binasa ho natin, saan ka naman nakakita nagbasa sa wala? Ikaw naman, no? Ang sinasabi ho natin, yung binasa po natin, yung angel of the Lord, yung anghel, bakit manunubos? Bakit may kapangyarihan tumubos? Mababaw man kaya? Hala, ipaliwanag mo daw yan. Bakit kayang tumubos ng kasalanan yung anghel na binasa ni Brother Gomer? Kailan pa binigyan ng Diyos ng kapangyarihang tumubos ang anghel sa kasalanan ng tao? Mababaw, sige, sagutin mo. Pag hindi mo nasagot dyan, sabi mo lang yan, mababaw. Yan po. Sabi niya pa dito, Brother Gomer, kaibigan na amikan, ano ang credential nyo sa Hebrew o Greek studies na maipakita upang mapaniwala na tama kayo sa mga sinasabi nyo? Hebrew o Greek scholar ka ba? Kapatid na Winnie Staris, kahit na grade 2, pwede nang magbasa ng definition ng Greek word dahil sa ating pong mga Greek dictionary or lexicon. Kaya na po niyan. Nako, kung hindi mo pala maintindihan yan, nako, kawawa naman yung maniwala sa iyo niyan. Dahil andyan na nga anong mga software po natin ngayon. Napaka-high-tech na po natin. Andyan na, pati yung parsing. Kung wala ka, pwede naman kitang sharean. O paano makapag-download na nandoon yung meaning, nandoon yung word meaning niyan. At saka pati konteksto sinasabi sa atin. So kung hindi mo rin pala alam yon, sorry na lang kasi hindi ko naman alam na hindi ka pala pwedeng gumamit ng ganyan. Ang dali-dali na akong gumamit ngayon yan. Mga nanonood nga alam nga nila yan kung ano yung mga Greek meaning yan anong Greek word at saka yung meaning. Pero lagi po natin sinasabi, yung definition ng word, pwede mong ibigay. Yung mga lexicon na yan. At pagka tininan mo yon, meron po yung meaning sa mga komentary naman ng mga plain, mga scholar na hindi bias. So, napapag-aralan na po yan. Kahit naman paano, nag-aral ako ng kaunting Greek. Kaya, kaunti lang. Pero, kahit na yung nag-self-study, madali na maintindihan yan. Brother Gomer. Parang English lang naman yan, Brother Johnson. Ano ba ang pinag-iba halimbawa ng English sa Greek? Parehas lang naman yung language. Mas mahirap pa siguro pag-aralan yung Chinese, Brother Johnson Nama. Brother Winnie Staris, ganito, para pwede ka namang mag-download. Download mo yung eSword. Tapos download mo yung King James Version na may Strong's number. Na bawat word may number. Pag-click mo ng number, nandoon yung Hebrew word, nandoon yung Greek word, tapos andoon yung meaning. Meron meaning yun. Meron po doon. Ngayon, para hindi lang meaning, mag-download ka rin ng tinatawag na mga commentary ng mga Bible scholar. Malaking tulong po yun. Parang dictionary lang naman yan, Brother Johnson. Tama. Kung hindi, mayroon po tayong hindi naiintindihan sa salitang English kasi nga tayo naman ay Pilipino, Brother Johnson. Ano bang gagamitin natin? Kapag bakit ay gumamit ng English, sasabihin mo, bakit Amerikano ka ba? Napakababaw ng katwiran mo, kapatid. Tsaka ganito, Brother Winnie Staris, hindi man kami scholar, pero binabasa namin yung mga interpretasyon at paliwanag ng mga scholar. So, hindi ka nga scholar. Inaral mo naman yung mga explanation nila. Kailangan mo bang maging scholar? Inabasa naman yung paliwanag ng mga scholar. Hindi ba? Parang sinabi mo, hindi ka teacher, kaya hindi wala kang karapatan mag-explain kung ano yung sa English yung ganito. Ano yung English ng Tagalog na ganito. Kasi hindi ka teacher. Walang ganon. Hindi pwede yung ganyong katuwiran. Malabo yun, Brother Johnson. Mababaw. Masyadong lang yun. Yung isa inyo po ay parang kantsaw lang. Oo nga. Masyado pong mababaw yung kantsaw ninyo. Paano yun? Assumption lang daw natin, Brother Gomer Hindi assumption nyo kasi may dictionary nga Paano naging assumption nyo? Halimbawa, anong English ng aso? Ang sabi ng dictionary, dog. Assumption ba yun? Tsaka itong gusto niyang sabihin, yung assumption, Brother Gomer, yung angel of the Lord ay si Kristo.
paano hindi si Kristo yan? Diyos nga. Ito, basta ilagay nga natin si Kristo, brother. Kung hindi si Kristo, sino yung angel of the Lord na tinawag na God? Hindi lang siya tinawag na God, Brother Johnson. Nagpakilala siya mismo. Siya nga nagsabi, ako yung Diyos ni Abraham at niya. Di ba? Yan ang malaking dyan eh. Ito yung napapansin ko, mga kapatid, kasama na ito si Brother Winnie. Bakit pa kayo tutol ng tutol? Hindi nyo naman alam paano ipaliwanag yung mga talatang ginagamit namin. Sana nagbigay kayo ng exegetical explanation. Halimbawa, ito. Sige, bigyan nga itong ginamit natin o binasa natin yung Exodus Kapitulo 3 na ginamit natin nung nakaraang broadcast natin. Kung titingnan po ninyo, doon nang pumunta si Moises sa Horeb, sa talatang 1, bundok ng Diyos yan, yung tinatawag na Horeb, ha? Sabi dyan, bandang huli at kanyang pinatnubayan ang kawan sa likuran ng ilang na napasa bundok ng Diyos sa Horeb. Tandaan nyo dapat ay marunong kayong mag-analyze ng tinatawag na syntax. Syntax analysis. Saan daw napunta si Moises? Sa bundok ng Diyos. Saan yun? Sa Horeb. Nung nakita niya doon sa bundok ng Diyos, talatang 2, at ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya ay nagmasid at narito ang kahoy ay nagdiningas na sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupo. Take note, saan yan? Sa bundok ng Diyos. Ano nakita? Anghel. Ngayon, ano ginawa ni Moises? Talatang 3. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. Di nakita ni Moises yun. Titingnan niya, lalapitan niya. Nagsalita ngayon yung anghel. Ito ang sabi ng anghel. At nang makita ng Panginoon na panunuorin niya, ay tinawag siya ng Diyos. Saan galing yung Diyos? Mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Saan ba galing yon? Sa mababang punong kahoy. Ano ba yung nandun sa talatang 2? Di ba yun yung anghel? Bakit mo sasabihin assumption yan? Alam mo, hindi lang dapat binabasa yung talata, Brother Winnie. Kung gagamitin yung unawa, ngayon, kung mababaw yan, assumption yan, paliwanag mo nga, bakit itong anghel ng Panginoon na doon sa punong kahoy ay binanggit dito sa talatang 4 na siya ay Diyos? Huwag mo namang sabihin na ang interpretation mo rito, kasama ng anghel, yung Diyos doon. At yung nakitang anghel na nandun sa punong kahoy ay nang lalapitan na ni Moises, nagsalita ang Diyos, nandun sa anghel. Di ba't napakalaking windang naman ng ganyang paniniwala? Ito, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises, at kanyang sinabi, narito ako. Talatang 5, at sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayon ay banal na lupa. Ano ang sabi nitong anghel na to? Buko dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya ay natakot na tumingin sa Diyos. Itong mga tutol dito sa ating pong sinasabi, basta tutol lang ng tutol. Hindi naman sinasagot, hindi naman pinapaliwanag yan. Paano naging Diyos yung anghel na yan? Nakakakonsumi kaya kayo? Kaya kung nandyan na nga iyang talata, dahil ayaw. Tsaka mga kapatid, hindi natin tinuturo na anghel si Kristo. Hindi natin sinasabing siya ay created o anghel. Siya po yung tinagurian na angel of the Lord. Pero hindi ibig sabihin anghel siya. Kasi ang ibig sabihin ng anghel o ng angel of the archangel, pangulo ng mga anghel. Kontrolado. Siya ang nangunguna sa lahat ng mga anghel. Pero by nature, siya po ay God, hindi siya anghel. Siguro yun ang dahilan kung bakit tutol na tutol itong mga ito. Pakinggan nyo naman mabuti mga kapatid. Lalo na sa mga tutol. Brother Johnson, yung anghel na yan, sinasamba yan eh. Tama. Nung ang anghel ang sambahin, Brother Gomer, sa Apokalipsis sambahin ni Juan, ayaw eh. Tumanggi nga yung anghel eh. Basahin nga natin yung mga talatang yun para may mapulot si Brother Winnie. Tumanggi yung anghel na sambahin ni Juan. Ito ay nasa 19 Gs yata yun eh. 19 Gs. Ito yung anghel na nagpakita sa kanya eh. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at nang iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus, sumamba ka sa Diyos. Sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Maliwanag ito.
Ayaw na itong ng mga anghel ay hindi nagpapasamba, Brother Johnson. Inawat eh. Wag mo daw gawin yan. Wag mong gagawin, sabi ng anghel. Wag gagawin, sabi ng anghel. Hindi nga sila nagpapasamba. Pero itong anghel ng Panginoon na ito, dito sa lumang tipan na nagpapakita, sinasamba ito, hindi man niya sinasaway eh. Tama. Ang mabigat dito, Brother Johnson, tingnan mo itong salita ng anghel. Ang sabi niya, dito sa 19 Gis, ako'y kapwa mo alipin, sabi ng anghel. Hindi ba? Ay itong anghel ng Diyos na ating pinag-uusapan dito sa lumang tipan na nagpapakita sa kanila, ay nagpapakilalang Diyos eh. Ay talagang matigas na lang ang ulo, Brother Johnson, kung ayaw pa rin tanggapin ito. At maliban doon, ay sinasabi pa nga ni Jacob na itong anghel na ito, manunubos niya. Ay sino ba ang manunubos ng kasamaan, ng kasalanan? Hindi ba si Kristo? Tama. Maliwanag po yan, mga kapatid. Kaya yung mga tutol po dyan, kayo siguro ang dapat na magbigay ng tamang, kung ano yung tama na iniisip ninyo. Dahil kung tayo po ay magbabasa, katulad itong binasa ko, Brother Johnson, ilagay nga ulit natin, gusto ko ulit basahin ito. Sa Genesis 31, ang kausap dito si Jacob. Genesis 31:11. Tatlong talata lang ito eh. Anong sabi diyan? At sinabi sa akin ng anghel ng Diyos, sabi ni Jacob, sa panaginip, Jacob. At sinabi ko, narito ako. At kanyang sinabi, itingin mo ngayon ang iyong mga mata. Tingnan mo na ang lahat ng kambing ay natatakip sa kawan na may guhit, may batik, may dungis. Sapagkat aking nakita ang lahat na ginagawa sa iyo ni Laban. Sa talatang 13, napakaliwanag ito, Brother Johnson eh. Ayun ako ang Diyos ng Betel. Nako. Ewan ko, Brad, ito kung si Winnie, kung bakit hindi niya nakita ito. Huwag daw basahin eh. Ayan, binasa namin. Ayaw mo kasi makita. Ayaw mo ipabasa. Tapos sasabihin niya ko, Brother Johnson, sa 48:16, sabi niya, ang anghel na tumubos sa akin sa buong kasamaan ay siya nawang magpala sa mga batang ito. Kailan, Brother Johnson, ginamit ang anghel para i-bless mo yung isang tao? Kita mo na yan? Mabuti sana kung hindi tubos ang pinag-uusapan yan eh. Tubos, tinubos sa kasamaan, no? Nagpapatawad. Ayun yung malaki. Kung ayaw nyong paniwalaan yan, ay wala namang ibang manunubos na binabanggit sa Biblia, Brother Johnson. Dudugtungan ko, Brother Gomer, yung Genesis mo kanina, doon ka na sa 31, tapos ngayon 48. Dito sa 32, meron ditong nakipagbuno kay Jacob. Sa ibang salin kasi ito'y tinatawag na angel eh. Sa talatang 32:24, ang sabi po dyan, ng Genesis, ay sabi, at naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya. At ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang sa hindi mo ako mabasbasan. 27, sinabi sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanaig. So, sino ba yung nakabuno ni Jacob? Di ba yung lalaki, sabi po ron? Yung palang nakabuno ni Jacob ay Diyos. 29, at siya ay tinanong ni Jacob at sinabi, ipinamamani ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong iyaon na Peniel, sapagkat anya'y nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. Iyan po mga kapatid, alam naman natin na hindi yun estranghirong lalaki na kung sino. Yun ho ay anghel ng Panginoon at yung tinatawag na angel. Pero tinawag itong Diyos, mga kapatid at mga taga-subaybay. Kaya masanay na ho tayo dito sa mga panay ang reklamo. Wala sa Biblia, wala. Paano? Wala naman kayong maipaliwanag tungkol dito sa mga talatang ginagamit namin eh.
Wala kayong maipaliwanag. Tingnan mo nga yung ginamit natin kagabi, brother, anong nakaraang broadcast natin, Brother Gomer. Yung boses ng anghel, nabuhay yung mga patay doon sa unang Tesalonica 4:16. May tinig ng arkanghel. Kaya nga. Kung anghelan yon, di salungat na yun doon sa aklat ng Juan na yung makakarinig ng boses ng Panginoon, yun ang mabubuhay. Ang laking problema nitong mga tutol na ito yan lang talaga. Pinahirap mo lang yung kalagayan mo, Brother Winnie, kung ganyan. Kaya nga, meron tayong batayan kung bakit natin pinaniniwalaan yan, Brother Johnson. Napakaliwanag naman yan no? Kung bakit tayo ay naniniwala dyan, meron tayong batayan sa Biblia. Unang-una, ang ating Panginoong Hesukristo po ay nagwi-witness. Na ang sabi niya doon sa kanyang mga kausap, nakita ni Abraham. Sabi niya, ang aking araw at natuwa. Yung mga kausap niya, nagugulat Wala ka pang 50 taon, nakita mo si Abraham. Anong sagot ng Panginoon? Katotohanan bago. Sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Maliwanag po talaga yan. Kaya nung nabasa natin dito sa Genesis 22, na yung anghel ng Panginoon na kumausap kay Abraham, nung ihandog niya si Isaac, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ayaw nyo pong tanggapin yan, wala naman pong problema kung ayaw nyong tanggapin niyang bagay na yan. Kasi sabi dito nung kapatid na si Istaris, sabi niya, talagang hindi dapat paniwalaan ng haka mo, Brad. Una sa lahat, ang mga binabasa nyo ay pawang fairytale lamang. Hindi pala naniniwala sa Biblia to Oo nga. Hindi ko naman Brother Winnie Istaris, kalungkot naman yung nangyari sa'yo dahil hindi mo matutulan, ginawa mong fairy tale yung binasa namin. Bakit naman pati yung salita ng Diyos ay minasama mo na? Ano bang tingin mo dito sa mga talata? Ano na ito? Pocketbook? Fairy tale pala ang tingin niya Kawawa. Ibig sabihin ay hindi na po natin siya dapat napatulan dahil ang kanya pong patuwiran. Ay, okay na po palagay ko yan, Brother Johnson. Okay na yan. At least yung kanyang sinabi, nahayag po sa ating mga taga-subaybay na wala na siyang malusutan kaya ginawa niyang fairy tale yung mga talata ng Biblia. So, thank you na lang, Brother Winnie, pero isang paghamak mo yan sa salita ng Diyos at nagpatunay lamang na ikaw ay hindi parihas sa inyong pag-aaral, nakakalungkot, hayaan mo at ipag-pray ka na lang namin. Bakit mo, dahil sa wala ka nang mailusot, ay tukuyin mong fairy tale yung mga talatang binasa namin. Okay, so thank you. So, wag na natin siyang pansinin. At hindi pala siya naniniwala sa Biblia.